Oh, eto mga kabistak yung kinuha ko na. Kasi baka masunog. Parang natusta na nga sila, oh. Yung iba, second bat. Ito po yung vacuum storage bag na nabili natin sa Daiso with Little Insoy sa ating previous vlog. So yan, pwede siyang magkasya ng 3 jackets, makakapal na jackets mga kabistak. Ibibigay po natin ito sa mga kapwa ko Bulanos, mga Pinay, na nasa, I'm not sure kung nasaan sa Korea sila, nakalimutan ko yung address. Basta nasa Oyster Factory sila mga kabisdak. Hindi din active si Daddy Insoy sa mga chicks, ganun. At may nagtatanong din kung bakit magkahiwalay kami ng kwarto ni Daddy Insoy. Normal lang ba daw yan dito sa amin sa Korea? Hindi niya na ako pinakawalan sa madaling salita, sa madaling sabi, hindi niya na ako pinakawalan. First time yung sumama sa akin sa Bohol, ayun, nagpaalam siyang gusto niya ako mapangasawa sa nanay at tatay ko. Ayaw ng mama at papa ko mga kabistak. Hello mga kabisdak! Good morning! Welcome back to our channel! Kakatapos ko lang maghilamos. Si Little Insoy nasa school na, hinatid ko na po siya sa school bus dito sa tapat ng ating bahay. Tapos pumasok ako sa loob ng bahay, then naghilamos na po ako. Yan, as you can see, meron tayong active acnes. Dahil malapit na pala ang aking period, kaya pala nagsisitubuan. Tumutubo po ang aking acne kapag malapit na yung dalaw mga kabisdak. And nag-ano po ako kanina gumawa po ako ng yung tawag sa amin ay pinakupsan. Ipapakita ko sa inyo mga kabistak anong itsura ng pinakupsan. Pero tingnan mo natin silipin natin si Millie at yung kapatid niya. Ang sweet-sweet nila mga kabistak. Aww. Magkapatid po sa ina si Melik at si Dal mga kabistak. Unang baby ni Melik, si Melik po ang nanay nila. Ang unang baby ni Melik, si Missy at si Meli. Yan po si Meli. Tapos pangalawang babies niya, si Biol at si Dal. Ayan. Eid na si Biol. Nakikipaglaro na. Ini-enjoy po nila yung sun. Kahit na malamig siya, basta may sun, okay lang mga kabistak. Kaya ayan, nagdidikit-dikit sila para mas mainit yung kanilang katawan. O, diba? Tas, sumama na ito po yung bagong miyembro ng ating team. Bagong salta sa bahay namin guys. Kaliko din siya. Wala pa siyang pangalan, kaya Kaliko na lang ang papangalan ko sa kanya. So ito, Millie came home with her catch. May nahuli si Milik, mga kabistak. Magaling po talaga itong si Milik manghuli ng ibon po yan. Ayaw niyang ibigay kay Mili. Nakiusyoso na din si Dal. Pero tingnan nyo, makukuha yan ni Dal. From Milik, pass to Dal. Si Dal ngayon nagdadala ng ibon. Ang saya po nila sa labas ba? Tingnan nyo, si Dal na ang may dala sa ibon. Hindi rin sila bored sa labas mga kabisdak. Si Milik, yung nanay ng mga pusa natin, is magaling talaga siyang manguha mga kabisdak. Even yung lumilipad yung last summer, hindi naman lang siya, mga 10 feet from the ground. Lumilipad yung ibon. Si Milik, nikatkat sa kahoy. Umakyat sa kahoy si Milik, tapos dinive niya yung ibon na lumilipad mga kabisdak. Nakuha po niya. Ito na ang ating pinakupsan. Naglalabas na yung oil. Gusto ko matanggal yung oil mga kabisdak. Yung mga naluto na is kukunin natin para hindi po siya masunog. Oh, eto mga kabistak yung kinuha ko na kasi baka masunog. Parang natusta na nga sila
Yung iba, second batch na yan. Ito yung ating second batch na pinakupsan. Ito yung first batch. At may kimchi ako. Natakam kasi ako sa amoy. Ang bango mga kabisdak. So, kakain po tayo. Meron na po ako nireding tuyo at suka sa usawan. Yan. May rice na din tayo. Parang naiisip ko yung mga fiesta-fiesta, mga handaan sa atin dyan sa Pinas, mga kabisdak ba, sa ulam ko. Na kung natakam ako, gusto kong kumain. Kain mga kabisdak. Mas gusto kong kamayin. Yan. Saw-saw. Oh, ay. Masarap na po siya kasi nilagyan ko na ng asin. Masarap. Masarap po siya. Lulutuin ko to with pinya. Mag-iimbento ako mga kabisdak. I-adobo ko with pinya. Ano? Wala siya. Tingnan nyo guys, oh. Wala po siyang oil. Dry. Lumabas na yung lahat ng oil. Wala talaga, as in, oh. Kitams. Oh, diba? Wala. Hindi po siya, hindi siya nakakaumay. Nunid na pala ng kimchi. Masarap. Taba. Mas masarap po ang taba. Yun mo yung crispy siya sa labas pero soft sa loob. So, ang gagawin natin today is si Ate Rebilin. Nakita nyo na si Ate Rebilin dati siguro. Yes, kasi nakita nyo na siguro siya pero dati pa. 2 years ago siguro yung kakasimula ko palang mag-vlog. And then pupunta din ako sa bahay niya noong summer, naghatid ng patula pero hindi ko siya nasali sa vlog. Today is meron po tayo dito. Ito yung matagal na nating plano na naudlot last summer nung pumunta dito si Minsu at si Hira. Diba si Hira yung pamangkin ni Daddy Insoy, nagtatrabaho sa salon. Hairstylist si Hira. Ang kasal niya is sa March next year, 2026. Siyempre, pupunta tayo doon. Magwawalwal daw si Daddy Insoy sa kasal ni Hira. Si Kim Hira po ang pinaka-close na pamangkin ni Daddy Insoy. Yung unang kinasal si Kim Sojong last November 1. Sunod si Kim Hira, sunod ni Kim Hira si Sudam. Si Sudam ay younger sister ni Sojong. Ito na magpapa-straight sana ako. Hindi naman yung totally straight. Gusto ko lang, buhaghag kasi. As you can see, buhaghag yung ating buhok. Gusto kong maayos lang siya ba? Kahit hindi straight. Ayoko nang masyadong straight. Yung parang tukog na bitaw. Yung parang walis tingting na ayoko nun. Yung yung maayos lang sila. Kasi masyado siyang buhaghag. So, ito. Nabili ko lang to online. Si Hira nga yung sana, kaso nalasing man sila mga kabisdak. So kinabukasan, walang power, hangover si Hira. Wala, hindi nagawa. So sabi ko, next time na lang.
Ang dami ko pong daldal, ang dami kong chika sa vlog na to mga kabisdak. So ito, yung vacuum pack natin na nabili sa Daiso is gagamitin na natin dahil may isang viewers ako from Bohol, Boholana siya. Nag-chat sa akin kung ano may extra ba akong jacket sa bahay na hindi na ginagamit dahil sila ay nagtatrabaho sa labas mga kabistak, ano sila ng oyster, yung ginabuak ang oyster, ino-open yung oyster tsaka tinatanggal yung laman. Oyster season kasi ngayon sa South Korea. Mga seasonal farmers po sila pero every winter ang kanilang kontrata. So yun, para may extra silang jacket, para makapagpalit sila at para warm na din kasi ang lamig talaga dito sa South Korea tuwing winter mga kabisdak, lalo na kapag third week, start na ng sobrang lamig third week ng December until March pa yan. So yun, para makatulong naman sa ating mga kababayan, ayan, yung mga extra naming hindi na ginagamit na jackets, yung iba dito is never ko pang nagamit. Bigay po ito mga kabisdak. So i-address ko lang yung isang comment ng isang viewer natin na she finds it offensive daw na yung binibigay ng ibang tao is binibigay mo din sa iba. So ang masasabi ko lang dyan is kung marami naman ang blessings na dumating sa iyong buhay, why not share it to others na mas nangangailangan pa kaysa sa'yo, no? Kasi itong mga jackets na to, madami talaga sila mga kabistak, yung iba is hindi na nagagamit, so why not ibigay natin, i-share natin sa iba. So, ano naman yung mga binibigay ng subscribers, grateful po ako sa mga pasalubong ninyo, sa mga gifts ninyo na binibigay sa amin, ay nagpapasalamat ako. Pero gusto ko rin yang i-share. Ang offensive siguro is yung hindi ko man lang ginamit, hindi ko man lang tinikman, tas binigay ko lahat. Yun po ang offensive for me. Pero hindi ko po sila binibigay lahat. Sinishare ko lang part ng mga blessings namin. Sinishare ko. Kasi nga, ang dami-daming dumadating sa amin mga kabistak. Lalo na yung binibigay ni Ate Rose and Kuya Mark. Siyempre, binibigyan ko din si Bianan, family ko. Kasi family ko sila, guys. So, nakikita nyo rin sila sa part sila na ating mga vlogs. And then yung chocolate na bigay ni Miss A galing Japan, madami din po siyang binigay sa akin. Yung isang pack lang ng chocolate ang binigay ko sa aming kapitbahay. Yun po ang aking masasabi. Again, nagpapasalamat po ako sa mga blessings sa lahat na nagbibigay sa amin mga kabistak. Maraming salamat po. And I'm happy to share it. I'm sure happy din yung givers natin na isinishare ko siya sa iba. It doesn't take away the generosity of the givers. Instead, it extends it, no? Oh, yun. Kasi 'di ba mga kabistak, si Kununi, Chagununi, yung mga pamangkin ko, nanunood po yan sila sa ating mga vlogs kahit hindi po nila naiintindihan. So nakikita nilang maraming dumadating dito sa bahay. So, 'di ba, ano na lang iisipin nila kung hindi ko man lang senior kay Bianan. Oh, tapos itong mga kapitbahay ko dito, alam po ng buong baryo na nagvo-vlog ako. Alam din nila na may dumadating ditong boxes from US kasi nga sa post office makikita nila yung delivery man, yung boxes sa labas ng bahay. So, alam nila guys, mga chismosa din kasi itong kapitbahay namin dito. So, di ba, para ano na din, bigyan din natin sila. Hindi naman binibigay lahat. Speaking of jackets, ayan, yung iba, yung dalawa, ilolondry ko muna bago ko sila isend. Tapos, bibili ako ng extra vacuum bag. Ipapadala ko na ito para makahinga-hinga din yung ating storage, yung ating closet. Mag-i-snack muna si Ajuma. Snacks tayo, snacks time. Persimmon, gum, yung malalaki, yung kinakain kapag malambot na. Ito po yung aking paborito. Hindi ko masyadong bet. Kumakain din naman ako dun sa bilugan na ganito yung size na crunchy, kainin. Kumakain ako nun, pero mas gusto ko po ito. May ibang viewers tayo na ayaw nila ito. Pero gusto ko po ito siya guys. Para siyang kainito. Ayan. Okay. So, may nagtatanong kung okay lang ba daw sa akin. Chika-chika muna tayo. May nagtanong na, di ba daw ako nababahala kay Daddy Insoy sa Pilipinas? Baka daw may ibang babae doon. Yung mga, alam niyo na sa Clark kasi marami daw patay sindi na ilaw doon. Maraming magagandang babae doon. Hindi mga kawisda kasi hindi po ganyan na lalaki si Daddy Insoy. Hindi po siya yung pumapatol sa mga hindi siya ganun. Hindi din active si Daddy Insoy sa mga chicks ganun. So, at may nagtatanong din kung bakit magkahiwalay kami ng kwarto ni Daddy Insoy. Normal lang ba daw yan dito sa amin sa Korea? Kung mga napapansin ko,
Si Kununi lang naman ang nakikita ko mga kabisdak. Kununi, Chagununi, no? Ang mga Korean couple. Yes, hindi din sila magkaparehas ng... Separate din po sila ng room. Sila Chagununi, Kununi. Separate sila ng room mga kabisdak. Si Kununi at si Kun Gumubo dati mag-separate din. Pero ngayon, ano na, isang room na sila natutulog. Normal lang po. I don't know sa iba. Pero sa napapansin ko, dito sa amin, yung especially yung mga matatanda na mga couple, normal lang sa kanila yung magkahiwalay na natutulog ang mag-asawa. Kami ni Daddy Insoy dati, nung bago pa lang kami mag-asawa, isang kwarto lang po kami. Tapos nung nanganak na ako mga kabisdak, kasi nga may baby man, ayaw po ni Daddy Insoy na naiistorbo yung kanyang tulog. Kasi, di ba, umiiyak ang bata every 2 hours ba umiiyak ang bata? Every hour. Nakakalimutan ko na kabistak, diba? Ano, pag nagugutom sila or kapag nawiwiwi or wet yung diaper, diba? Umiiyak man ang bata. Si Daddy Insoy kasi, once na naisturbo yung kanyang tulog, hindi na matagal or minsan hindi na siya nakakabalik ng tulog. So, yun po ang kanyang problema. So, nung lumabas si Little Insoy, separate na ng kwarto si Daddy Insoy na tulog hanggang ngayon mga kabisdak. Opo, yun na ang nakasanayan namin at komportable po kami sa ganong setup. Yes na yes. So, yun po. At may nagtatanong pa rin sa akin hanggang ngayon kung paano kami nagkakilala ni Daddy Insoy. Para hindi na rin kayo, para masagot na yung mga katanungan nyo, para hindi na kayo maghanap pa sa vlog. So, ganito yun. Nagtrabaho po ako sa Parañaque BF Homes. After kong gumraduate, nagtrabaho ako sa BF Homes. Hindi sa SMBF ha. Sa BF Homes ako nagtrabaho. Consulting company. And then, hindi po ako talaga, yung relationship ba, yung boyfriend-girlfriend, hindi ko po yan tinitake seriously. So, bahay trabaho, bahay, opisina lang, boarding house, opisina, ganun ang aking setup. So, siyempre, bata pa ako mga kabisdak, nag-explore ako, pero chat lang. Dating site, ganun. Si Daddy Insoy, nasa dating site siya nung time na yun. Sa dating site kami nagkakilala. Nasa Pilipinas that time si Daddy Insoy, naghahanap ng girlfriend. Galing siyang Korea. Then nagbabakasyon sa Pilipinas, naghanap din siya ng makikilala or girlfriend, something ganun. Kami sa chat. Hindi lang si Daddy Insoy ang kachat ko. Meron akong iba pang kachat mga kabisdak. Nag-explore kasi naman. Pero si Daddy Insoy lang ang na-meet ko. So yun, nag-meet kami. After na aming meeting, sunod-sunod na, wala nang araw na hindi kami nakikita. Si Daddy Insoy pumupunta doon sa aking boarding house. Tinitreat. Nagsabay kami nag-lunch. Tapos tinitreat niya yung mga katrabaho ko. Nagti-take out siya ng food. Ganun. Yun ang kanyang ligaw. Naliligaw na siya ng time na yun. Tinitreat niya yung mga kasamahan ko sa trabaho, nagpapahatid ng foods sa opisina. Sa madaling sabi, hindi niya na ako pinakawalan. So until, nag-propose siya na magpakasal. Sumama siya sa akin sa Pilipinas. First time niyang Pilipinas, sa Bohol. First time niyang sumama sa akin sa Bohol. Ayun, nagpaalam siyang gusto niya ako mapangasawa sa nanay at tatay ko. Ayaw ng mama at papa ko mga kabistak. Ayaw nila. Natatakot sila para sa akin. So, wala, ayaw. Bumalik ulit si Daddy Insoy. Bumalik kami ulit sa Bohol. Second time. Pumayag na yung aking parents. Bumalik kami ng Manila. Pangatlong time, nagpakasal kami sa Bohol. Yun. Nag-resign ako sa aking trabaho. And then, nag-ayos ng papeles. Dinala na ako ni Daddy Insoy. Hindi po pumayag. Sabi ko kay Daddy Insoy, kasi nga, di ba, yung papeles sa atin, kung magpa-process ka ng papeles sa atin, ang tagal-tagal mga kabisdak. Kailangan pa kasi ng PSA, di ba, yung marriage certificate kapag mag-apply ka ng spouse visa. So, sabi ko kay Daddy Insoy, umuna na siya. Umuwi.
mauna na siyang umuwi dito sa Korea. Susunod na lang ako, ganun. Or pwede niya bumalik, kung gusto niya, bumalik siya sa Pilipinas. Sabay kaming pumunta dito sa Korea. Kasi ayaw niyang maghintay. Hate ni Daddy Insoy ang maghintay ng matagal. Yung hindi sure kung hanggang kailan maghihintay, ganun. So yun ang ano ko sa kanya, umuwi na lang siya muna. Ako na lang magpa-process. Ayaw niya kasi baka daw makahanap ako ng iba. Oh, Diskumpiano. Gusto niyang madala talaga niya ako. Sabay kami dito sa Korea. Umalis. Dumating. Sabay kami dumating sa Korea. Yun ang gusto niya. So yun, naghintay siya mga kabistak hanggang sa matapos yung aming papeles. At yun, sabay kaming pumunta dito sa Korea. Yun po ang aming story ni Daddy Insoy. Kursunada si Daddy Insoy na mapangasawa. Ako. Yun. Yun ang story. Hindi po matagal ang aming ang aming relationship as boyfriend-girlfriend. Unang dating ko dito, September 17. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, mga kabisdak, nakakausap ko na, alam ko mabait si Daddy Insoy at yung family niya kasi nung nasa Pinas pa lang ako, nakakausap ko na yung mga sister-in-laws ko, sila Kununi, Chagununi, si Hira, nakakausap ko na yan. Video call. Pinakilala agad ni Daddy Insoy yung family niya sa akin. Sinabi niya na farmer yung nanay niya, ganun, yung family nila nandito sa countryside. Pero si Daddy Insoy sa city pa siya noon nagtatrabaho. So magaan ang loob ko, tapos yan si Kunon binigyan ako agad ng regalo, nagpadala agad yan ng regalo, mga kabistak, pera yung pinadala niya. Nung boyfriend, girlfriend pa lang kami ni Daddy Insoy. Mabait talaga yan si Kunon Tapos pagdating ko pa dito, sinaping agad ako ni Kununi, mga kabisdak. Si Kununi. Tapos pumunta kami doon sa bahay ni, after kay Kununi, pumunta kay Chagununi sa Suwon. Tinor ako ni Chagununi sa Suwon. Sa Fortress kami, pumunta kami sa Fortress. Tinreat ako. Mga foods, mga street foods, ganun ka, welcoming. Mabait po talaga. Simula nung una, hindi sila nagbabago yung nila sa akin, treatment nila sa akin mula nung una hanggang ngayon, parang mas bumait pa nga sila, pabait sila sa akin hanggang habang tumatagal, pabait sila Kununi, Kununi at Chagununi. Pati mga brother-in-laws ko, wala akong problema, mga kapista, kay Kun Gumubo at Chagun Gumubo. Pati mga pamangkin ni Daddy Insoy, mababait po silang lahat, kaya nagpapasalamat ako na si Daddy Insoy yung ending ko, tsaka yung family niya. Diba? Tingnan niyo, parang ng ice cream, Yun. Unang na-meet ko dito sa Korea si Kununi. Ay, hindi pala. Yung best friend ni Daddy Insoy yung una kong na-meet, si Hisugyong Oppa. Tapos after ng best friend ni Daddy Insoy, si Kununi. Tapos after Kununi, Chagununi. Panghuli na dito si Bianan. Save the best for last. Ang pinaka-thrilling, mga kabistak. September nun. Autumn. Cosmos season. Ang ganda ng Tapos nag-start na mag-yellow yung mga ginkgo trees. Ang ganda, mga kabistak. May mga cosmos. Tapos may yung ginkgo trees. Ang ganda ng paligid. Tapos malamig-lamig na. Naka-trench coat na kasi September. Malamig-lamig na autumn. Ang ganda po ng scenery dito sa countryside. So, unang dating ko si Bianan, na kami dumating, lunchtime na. Si Bianan, naghanda na siya ng ang pananghalian namin. Ang hindi ko makakalimutan na hinanda niya, mga kabistak, ay yung spring onion kimchi. Pa-kimchi. Tapos, yun nga, hindi nga ako sanay umupo sa sahig. Ay, sumakit yung mga legs ko, tsaka yung puwit ko, mga kabistak, sumakit. Kimchi, yung cabbage na kimchi, spring onion na kimchi. Yun lang ang naaalala ko. Hindi ko na malala yung iba. Basta yung dalawa kasi unang tikim ko ng spring onion kimchi ay ang manghang kimchi. Para sa akin, manghang lahat ng Korean food nung una kong dating dito. Yun lang na alala ko talaga. Tapos, yun, ang hindi ko makalimutan is that after naming mag-lunch, nag-dinner, tsaka kinaumagahan, ganun. In-expect na ni Bianan na nung kinaumagahan, in-expect niya na tutulong ako sa kusina. Ganun. Di ba sa atin, sa Pilipinas, kapag bisita ka is
hindi man nila ini-expect na tutulong ka agad dito sa Korea kasi nga Myunuri na ako daughter-in-law na ako mga kabisdak. So I was supposed to help her in the kitchen, lahat yung mga gawain sa bahay. Sa Pilipinas yung nakasanayan ko yung mga daughter-in-law kapag bago pa parang pabebe pa, pero dito sa Korea hindi ganun, lalo na dito sa countryside at yung family ni Daddy Insoy dahil traditional pa sila. Ang daughter-in-law ay expected na tumulong sa kusina at sa mga lahat ng gawaing bagay. So, yun, una kong narinig mag-complain si Daddy Insoy sa akin noon kasi late naman ako nagising mga kabistak. Kung anong time gumising si Daddy Insoy, that time din ako gumigising. Hinihintay ko siya na gumising para sabay kami lumabas sa kwarto kasi awkward nga sa akin. Hindi ko marunong mag-Korean, hindi ko naintindihan yung salita, hindi ko alam anong gagawin. Ang awkward naman kung pumunta ako sa kusina at makatulala ako, tumitingin kay Binan. So, at natatakot ako kay Binan, real talk. Natatakot ako sa yung accent ni Binan na parang galit. Ganyan talaga yan si Binan. Parang galit yung accent niya. At basta, nahihiya na awkward na halo-halo yung emosyon ko nung una ko dumating dito sa bahay ni Bianan. So yun, unang beses ko narinig si Daddy Insoy na mag-complain sa akin kasi bakit daw hindi ko tinulungan yung nanay niya. Yun pa ang unang complaint ni Daddy Insoy. Yun ang aking chika mga kabisdak. Unti-unti ko din namang nalaman. Then after mga 1 week lang kami sa bahay ni Bianan, that time din dumating nung nalaman ng kanyang brother, eldest son ni Bianan, kuya ni Daddy Insoy, nalaman niya na dumating na ako sa Pilipinas, sa Korea. Lumipad din from Japan, pumunta dito para ma-meet ako. Yung eldest. Yun, and then hindi kami nagtagal nga, mga 1 week lang kami dito sa bahay ni Bianan, and then sa city, bumalik sa city dahil may trabaho. Bumalik na din sa trabaho si Daddy Insoy. And then, di ba, pumunta ako ng September, dumating ako ng September sa Korea. February, kinasal kami. Korean wedding. Yun ang kabis ng February. March pala, March. Yun. Kinasal kami dito sa Korea, March. Kinasal muna kami sa Pilipinas. Yun. That time din, on our wedding sa March, nakita ko yung si Osaka Boy, yung ikalawang anak na lalaki ni Bianan na nasa Japan din. Tokyo Boy, Osaka Boy ang tawag ko sa Tokyo Boy yung eldest, tapos second yung Osaka Boy, tapos sunod si Kun Unni, then siya Kun Unni. Kun Unni is, hindi po yan talaga yung pangalan nila mga kabista. Kun means higher, Chagun means lower. Kun Unni kasi siya yung pangatlo. Tapos, Chagun Unni kasi siya yung pang-apat. Chagun Unni. Unni means ate. Kapag ako, babae, tumatawag ng ate is Unni. Pero si Daddy Insoy, ang tawag niya sa ate niya, dalawang ate, Nuna, kasi lalaki po si Daddy Insoy. Yun. Tapos, ang tawag ko naman sa mga brother-in-laws ko, Ajubunim. Kun Ajubunim sa eldest, Chagun Ajubunim sa yung second na son. Ganon. Overall, hindi pa ako nagsisisi na si Daddy Insoy na pangasawa ko. Lalo na yung family treatment nila, yung treatment ng mga in-laws ko sa akin. Talagang nagpapasalamat ako mga kabistak. Never ko na-feel yung others. Kasi nga, di ba, Pinay ako, foreigner. Never ko na-feel na iba ako sa kanila. Tapos, yun. Yun lang. Kain tayo. Sarang. Persimmon. Alam nyo, dala po itong Chagun Unni. Dahil alam nyo, Chagun Unni, na paborito ko po ang gum, persimmon. Dinalhan niya ako ng isang box. Nandoon sa bahay ni Bianan, mga kabisdak, kumukuha lang ako kapag may hinog na, kumukuha ako. Hindi ko naman inuubos din kasi binibigyan ko din si Bianan. Pero, ito ay for me talaga dahil gusto ko nga ng persimmon. Si Bianan hindi masyado. Diba? Kanya natabain sila Chagun Unni at Kun Unni sa akin. Lalong-lalo na kay Little Insoy. Makikita ko talaga yung pagmamahal nila sa pamangkin nila. Si Little Insoy, mga kabistak,
Siya lang ang lalaking apo, lalaking pamangkin nila Chagun ni Kunonim dito sa Korea. Pero si Kun Ajubunim, Chagun Ajubunim, si Tokyo Boy at si Osaka Boy, may mga anak silang lalaki. Nasa Japan. Nung maliliit pa, bumisita daw dito, pero ngayong malalaki na, never nang bumisita mga kabisdak. Kaya maituturing na si Little Insoy lang yung lalaking apo ni Bianan. At dahil tradisyonal man nga itong si Bianan, love na love niya ang mga lalaking apo kaysa sa mga babaeng apo. Yun. Especially nga Little Insoy. Gugupitan ko siya mamaya mga kabisdak kasi mahaba na yung buhok. Opo.